Hello po muli mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong mga kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong confidential fund at intel fund ng Pangulo mga tambay ay dinidepensahan po ng palasyo. Dinidepensahan po. Pero pagdating po sa Vice President, ay tanging Vice President lang po ang may anomalya silang nakikita sa confidential fund ng Vice President. Ng Vice President, tama po. Pero pagdating po sa Pangulo, wala pong anomalya. Wala sila nakikita at kailangan po nilang depensahan, mga kabayan. Pakinggan po natin ang depensa ng palasyo dito po sa confidential fund ng Pangulo, lalong-lalo po itong papasok ng budgeting nila ng 2026. Ito po ang pahayag ng palasyo, mga kababayan. Dumipensa Malacanang sa mga tumutuligsa sa confidential funds ng Office of the President sa 2026 National Budget. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang masama basta't ginagamit ng tama ang pondo. Welta ito ni Castro sa payag ni dating DBM Undersecretary Shelo Magno na walang moral ascendancy si PBBM kay Vice President Sara Duterte kung patuloy siyang manghingi ng confidential funds. Aabot sa 4.5 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng Office of the President sa panukalang 2026 National Budget. Git ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pagre-report sa paggamit nito. Di tulad ng ginawa umano ng Office of the Vice President. Ang 15 million pesos na confidential funds ng DepEd ay nagamit at kumuha lamang sila ng mga certificates para sa Youth Leadership Summit. Pero ito po ay namin na hindi po ito ginastusan ng DepEd. The President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Mga kapatid, Jig Manikan po, pagdating... Paano po masasabing hindi korap ang Pangulo? Paano po? Hanggang sa salita. Sa salita lang po ng isang Castro, ng isang Yusek, para po masabing hindi korap ang Pangulo, mga kababayan? Nasaan po yung katulad po ng hinahanap nyo sa Vice President? Nasaan po ang mga detalye? Nasaan po ang patotoo na hindi korap ang Pangulo, lalong-lalo sa paggastos ng confidential fund na hindi bababa sa 4.5 billion sa loob lang ng 12 buwan, sa loob ng isang taon, mga kababayan? Nasaan po? Paano po natin malalaman at paano po nila patutotohanan sa mga Pilipino na malinis ang presidente? Samantalang ang issue ngayon ng ating bayan, 3 taong sugapa at mga demonyo umano ang nanunungkulan po sa pamahalaan ayon po kay Senator JB Ejercito. Mga demonyo raw po, mga walang iya. Ang mga politiko ngayon, ayon kay JB Ejercito, mga tambay. Nakita nyo po, puro walang iya, puro demonyo ang karamihang mga politiko raw at mga kasama pa mga contractors, mga tambay, na pinagkakakitaan ang pera, ang taxpayer, at pati ang inuutang nila, mga kababayan. Tapos ngayon, sasabihin yung malinis, napakalaking pera po niyan, 4.5 billion, hindi po bababa, sa loob lang ng 12 buwan. Nasaan yan? Nasaan yung mga resibo? Ang Vice President ay hinahanapan nyo ng anomalya. Samantalang mismo ang COA, nagpapatotoo. Ang COA na mismo sa Vice President. Samantalang kayo, nasaan ang mga sinasabi na hinahanap nyo sa Vice President? Kung sino-sino mga pangalan. Pwede po bang makita namin ang mga pangalan naman na ginagamit ng Pangulo na mga asset? Doon po sa 4.5 billion pesos, mga kababayan. Nasaan kaya yan? Tanging sasabihin lang ng isang Castro, ng isang Yusek, na hindi nakukurap at maayos ang paggamit ng Pangulo. Paano? Maniniwala na lang tayo na tama? Pero pagdating sa Vice President, sasabihin niyang mali ang paggastos at kurap ang Vice President. Siya rin ang nagsabi. Ano?
Ano ka, anghel? Napakalinis mo naman. Wala ka pang nilalatag. Wala ka pang ipinakikita na mga resibo sa taong bayan. Hindi po ba? Diyan sa confidential intel pa na yan. Paniniwalain mo ang taong bayan? Sa salita mo lang? Unbelievable ka. Hindi na po tangat, bobo at gago ang mga Pilipino ngayon. Pag hinahanapan nyo ng isang damukal, hinahanapin nyo ng isang damukal na pangalan at gusto nyo ilabas ng Vice President kung sino-sino ang nakatanggap nitong confidential fund ng Vice President. Hanapin din namin sa Pangulo yan kung sino-sino ang nakatanggap at gumastos ng 4.5 billion na intel at confidential fund ng Pangulo. Hanapin din namin yan para maging fairness. Hindi po ba, mga kababayan? Napakalaking pera po yan. Sungot na sungot lang. Tinga lang. Yung ibinibintang nila sa Vice President, tinga lang ng 4.5 billion, mga kababayan. Kaya dito po sa sinasabi po ng Yusek, bobo na lang po maniniwala rito na tanga at gago umano ang maniniwala lang dito. Ang maniniwala na lang po sa kanya na malinis at planchadong-planchado nila ang paggamit, mga kababayan. At walang korupsyon ang Pangulo na may issue po ng pulburon at may issue ng coke. Good luck na lang sa inyo. Ngayon, didepensahan nyo. Paano mo didepensahan yan? Mga kababayan, mapakahirap depensahan yan. Lalong-lalo kung wala kang patotoo. Di po ba? Wala kang nilalathala sa taong bayan, maliban sa salita. Di po ba? Kung ano ang hinahanap nyo sa Vice President, dapat ipakita nyo rin sa taong bayan kung anong klase at kung ano ang hinahanap nyo na proven o proof sa Vice President. Ipakita nyo sa taong bayan ngayon. 4.5 billion yan. Nasaan ang mga listahan? Nasaan ang mga alias? 4.5 billion yan. Napakarami na pong pera. Ang nalustay umano. Confidential intel fund pa lang yata yan, mga kababayan. Wala pa ang travel fund dyan. At wala pa ang extraordinary fund dyan. Di po ba? At wala pa ang budget ng Office of the President. Hindi po ba? Nahandyan na po yan. Napakalalaki po niyan. 2023, 2024, 2025, at 2026. Mga kababayan, 4 na taon. Confidential intel fund pa lang. Billion na. Pero malinis. Malinis ang pagkakagastos nila, umano. At walang korupsyon. Ayon po sa Yusek na tinatawag na garbage in, garbage out. Mga kababayan ng Vice President. Ibang klase ka, Yusek. Baka tamaan ka ng kulog dyan at kidlat, umano. Sa pinagsasabi mo na malinis. Malinis ang pagkakahawak at pagkakagastos ng Pangulo. Walang anomalya. Walang korupsyon. Baka tamaan ka ng kulog at kidlat. Sa kasinungalingan mo umano. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po ang depensa ng Pangulo at depensa ng Palasyo sa confidential fund na ubod ng lalaki. Mga kababayan, intel fund pa lang at confidential fund, bagyo na po sa laki. Mga kababayan, ibang klase po. Nakita naman po natin kung paano po sila magpatakbo ng gobyerno ngayon. Mga proyektong 3 taon, puro korupsyon po. Ngayon, puro investigasyon na wala naman po yatang makukulong o mananagot. Meron naman po silang hahabulin dyan. Sino po? Siyempre, karamihan dyan, yung mga kalaban sa politika. Hindi kaya? Hindi po ba? Ganun lang po yun. Uunahin mong tugisin yung mga kalaban mo sa politika. Hindi po ba? Tapos, isasalba mo naman ang kakampi mo. Ganun lang po yun. Lalong-lalo na kung ganitong klaseng panunungkulan ang dinala sa atin ng 3 taon at papasok pa ng 4 na taon. Pera, pamumulitika, korupsyon. Yan po ang nahita natin sa kanila. Sa lalaki ng pinopondo po nila. Trilyon. Hindi bababa sa 7 trillion ang pinopondo. Pero ang nahita po natin, puro issue ng korupsyon, pamumulitika. At isang damukal na pinopondo po nila sa mga opisina nila, mga kababayan. Yan po, mga kababayan. Ayan, proud na proud po ang Yusek
Ang USIC po ay proud na proud at pinagtatanggol ang confidential intel fund ng kanyang amo. Mga kababayan, napakalinis ng kanyang amo. Parang walang issue ng korupsyon at walang issue ng pulburon at coke. Ganyan po kalinis ang kanyang amo, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo, mabuhay po kayo. At sa mga magsusubscribe pa po, thank you po mga kababayan. At syempre po, shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat. Kina Gay at Shena, Norman Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong, at si Ma'am LB, at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dasal po, isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte. Syempre po, lalo po sa ginagawa po sa kanilang panggigipit, naway maligtasan po nila ito. At lalo po ang dating Pangulong Duterte, siyempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Sa muli po mga kababayan, paalam po muna, ingat po tayo, magdasal din po tayo sa ating pag-iingat. Bye-bye, ingat po.